Tayo po ay malayang nakasasamba, nakakapakinig at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Totoo po na ang ating physical ay napapagod at minsan naapektuhan tayo ng iba't ibang uri ng mga na-absorb natin sa lupang ito. Problema sa pinansyal, problema sa pamilya, problema sa iniisip natin yung ating future. No? Pero totoo din po na talagang yung ating isipan ay dapat mapuno. Ang totoo po niyan, ang ating verse sa pasimula ay itong Ephesians chapter 4, starting verse 6. Ang sabi diyan, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kung hindi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa totoo lang, lalo na tayong mga mananampalataya, na nakakaunawa ng finished work, yung tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam natin na tapos na yung hadlang, tapos na yung gawa ng kaaway, tapos na yung nagbigay ng kasipayuan o kadiliman doon sa krus, di ba? Kaya yung panalangin natin ay nakakarating na sa Diyos. Dapat ganun ang ating tinatawag na tapang o boldness sa pananalangin. Dahil alam mo na wala nang hadlang, hindi na hanggang bintana or bubong lang ang ating mga panalangin. Dahil kasama na natin siya, diba? Yung salitang tayo ang templo, tayo ang bahay o sambahayan ng Diyos, dapat paliwanag ng paliwanag yun sa ating isipan at sa ating mga puso. Kaya ang tanong, pag tinanong mo sarili mo, talaga bang wala nang bisa ang kasalanan? Tapos na ba talaga? Kasi pag sinabing finished work, ang idinil ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay yung kasalanang nakapagpahiwalay. Di ba sabi nung Isaiah chapter 59, narito ang Diyos ay hindi bingi o hindi maiksi ang kanyang kamay para tayo ay iligtas o para tayo ay abutin. Narito ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi tayo iligtas, ni ang kanyang tainga ay yun nga bingi para hindi tayo marinig. Kaya lang, ang sabi doon sa verse 2, yung mga kasalanan ninyo ang siyang nakapagpahiwalay sa atin at sa Diyos. Yung mga nagawa nating kasalanan, una sa mga Hudyo, kung bakit yung kanyang mukha daw ay nakatago at hindi marinig yung ating mga panalangin. Yun yan noon panahon sa hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, winasak niya yung mga hadlang. Giniba niya yung mga naging sagabal. At yun nga po ay yung kasalanan. Kaya pag tinanong tayo, kung maliwanag na sa atin yung tapos na ba ang kasalanan, kailangan sa ating isipan, mayroon kang katiyakang kasagutan na tapos na talaga. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, ay tinapos na niya yung kasalanan na nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. At kung bakit yung mga dalangin natin noon ay hindi marinig. So, ibig sabihin, kung bakit sinabi ng Philippians chapter 4 verse 6 na yung atin daw mga bumabalisa, anumang bagay, unang-una sa kanilang panahon, dahil matindi yung pag-uusig, matindi yung kapighatian na dinaranas nila, ibig sabihin matindi yung lumiligalig at nagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang isipan. Pero tingnan ninyo yung verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. So makikita ninyo, dapat yung isipan talaga ang siyang magkaroon ng liwanag, kaalaman. Dahil pag naintindihan mo yung bisa nung ginawa ni Jesus, kung bakit si Jesus ay napako, namatay, inilibing sa krus at muli siyang nabuhay, para magdulot ito ng kapayapaan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi, sabi doon, ay masayod. Pag sinabing hindi masayod, talagang pag yung carnal man, sabi nga ay hindi niya kayang lubusang maunawaan yung ganda ng ginawa ni Jesus. Pero yun ang katotohanan. Yung hindi masayod ng pag-iisip, sabi ang mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya napakahalaga po nung Ephesians 4:23 and 24. And be renewed in the spirit of your mind. Magbago kayo ng inyong pag-iisip, ng espiritu ng inyong pag-iisip. Yung diwa, yung isip mo, yung kaisipan mo ay mabago ng salita ng Diyos nung ginawa ni Jesus. Yung finished work ni Christ. Yung perfect, yung sakdal na pag-ibig ng Diyos. Kung bakit dapat ang mga mananampalataya nung unang panahon nga, grabe yung takot nila di ba? Dahil sabi ko nga, sila ang kalalagayan nila ay parang hama, wala silang masyadong kapit sa gobyerno ng Romano, yung mga mananampalataya sa ekonomiya, sa kanilang pangkabuhayan,
salat sila dahil ang malalakas sa business noon ay yung mga unbeliever, lalo na yung mga priests that time. Kaya grabe yung ano nila, yung isipan nila na kung ating imagine o i-visualize natin yung kalagayan nila nung panahon na yun. Napakahirap dahil kakaunti lang naman sila, hindi sila majority, no? Kaya yung isipan nila talaga dapat ay mabigyan ng comfort nung ginawa ni Jesus. Pero ang hirap doon kasi yung kanilang physical na kalalagayan ay talagang matindi yung dinaranas na pagtitiis. Ba? Kaya sabi diyan, dapat daw yung gumugulo, palitan ng kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. Yun ang mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. And then sabi nung verse 8, ito yung maganda. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Ito yung suggestion ni Apostol Pablo. At hindi lang siguro suggestion, iniuutos na ni Apostol Pablo sa mga believers that time. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat. Sinabing mabuting ulat, balita. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sa kanilang panahon, malabo pa talaga yung finished work ni Christ. Kasi nga, si Apostol Pablo lang po ang pinahayagan nito. And even yung mga Hudyo, yung mga first century believers that time, battle sa kanilang isipan. Natatanggapin nila na wala na sila sa kautusan, ba? Tinubos na sila sa kautusan, loyal sila sa kautusan Kasi yun yung daladala ni Moises, yung kautusan ng panahon ng lumang tipan. Pagkatapos nga, aalisin, babaguhin sa kanilang isipan. So, ang hirap, hindi madali. Alam nyo, sa atin naman ganito ang battle natin. So, ma-imagine mo yung kanilang hirap na pagtanggap doon sa magbibigay ng kapayapaan. Tapos na ang kasalanan. Ang nagbibigay ng power sa kasalanan, di ba sabi ng 1 Corinthians 15:56, the sting of death, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. So ang nagbibigay ng bunga ng kamatayan, yung kasalanan. Alam naman natin yon. And the strength of sin, ang lakas o ang kapangyarihan ng kasalanan, saan ang galing? Is the law, yung kautusan, lalo na yung kautusan ni Moises. Dahil yung kautusan is condemnation, at dinefine ng 1 John 3, for sin is the transgression of the law. So makikita ninyo, pag pinag-ugma-ugma natin, talagang tapos na yung kasalanan. At dahil yun ang target ni Jesus. Dahil yung nagbibigay ng power doon sa kasalanan kung bakit nagmamanifest yung death, yung kamatayang espiritual, hindi kamatayang physical, ay yung law of Moises, yung kautusan. Kaya dapat yung problema na nagbibigay ng lakas doon sa kasalanan na ang bunga ay espiritual na kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos, kaya ang tao kahit manalangin, hindi dinirinig, kahit humihingi ng kaligtasan, hindi sila naaabot ng Diyos dahil doon sa kasalanan. Kaya yun ang idinil ni Jesus. Diba? Yan yung gumulo o yung nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, sa kaguluhan na dumarating sa kanilang buhay, sa pinansyal, sa pag-uusig, may death threat, ang tanging magbibigay lamang sa kanila ng inspirasyon, ng kapayapaan, walang iba kung hindi yung gospel, yung finished work. Ang problema nga, sariwa pa sa kanilang panahon na yan. Alam nyo, kung ating pag-aaralan, dapat sa ating panahon, hindi na tayo mahirap tanggapin yung katotohanan na yan. Dahil sa atin, hayag na ayon sa salita ng Diyos, hindi na mahirap unawain. Mahirap lang unawain dahil ang problema kasi, majority ng simbahan, hindi ito ang journey ng kanilang pag-aaral sa kaalaman. Diba? Kaya nga meron sinasabi na Bible reader ka lang pero hindi ka Bible believer. Nagbabasa ka lang ng Bible, naniniwala ka na salita ng Diyos, pero yung mga revelation, yung kapahayagan na sinasabi ng salita ng Diyos, marami ini-ignore. Lalo na nung nabasa ko nga yung isang senior ni Brother Mar, maraming simbahan iniiwasan, lalo na ng mga minister, iniiwasan yung mga isinulat ni Apostol Pablo. Kasi doon sa isinulat ni Apostol Pablo, doon mo lang makikita, kagaya nito, Philippians, doon mo lang makikita na talagang tinapos na ni Jesus ang kasalanan at tinubos na ang tao, una ang mga Hudyo, sa kautusan. Kasi yung kautusan ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kaya yung Old Covenant, dapat matapos yun. Pag hindi natapos yung Old Covenant, ang ibig sabihin noon, yun yung old world, lumang mundo ng mga Hudyo, na ang pinakapuso ay yung templo. Kung bakit yung templo ay dapat bumagsak
at mawasak dahil yun ang pinakapuso. Yun yung identity ng mga Old Covenant believers. Doon nila ina-identify. Kaya pag binasa nyo yung nung sila ay sa panahon ni Moises, binautismuhan sila sa aral ni Moises. In-identify nila yung kanilang sarili bilang sila ay sinasamahan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kanila, 'di ba? Nung sila tumawid sa Red Sea, nakilala sila na ang Diyos ay sumasa kanila. Bautismuhan sila kay Moises. Tayo ngayon, nabautismuhan tayo kay Jesus. Yung identity natin ay na kay Jesus. Anong identity mo? Kay Jesus. Kaya ngayon ay resurrected na. Yung ating espiritu na dating patay ay buhay na. Ephesians 2:5 and 6, di ba? Kahit na paulit-ulit lang yan, basta makita niyo yung pagkaunawa, ang mahalaga kasi dito yung understanding eh. Even when we were dead in sin, sabi ni Apostol Pablo sa mga kausap niya mga believers na buhay in the physical that time, kahit na tayo patay sa kasalanan, had He quickened us together with Christ, ay tayo binuhay na mag-uling kasama ni Kristo. Sa biyaya tayo ay naligtas. O di ba? Ang target kasi yung espiritu ng lahat ng tao ay pinagharian ng kamatayan. Bunga nung kasalanan. Ano ba yung unang kasalanan ng tao? Nung kinain nila yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ang sabi ng Panginoon, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Pero tingnan niyo, nakakalungkot. Maski sa amin sa Bible School at maraming mga theologians, ang stand ay physical yung namatay. Pero pag pinokus mo yung sinasabi doon sa talata, pag inunawa mo talaga yung talata na sa oras na kanin nyo yan, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan, ay makakakain ka ng may kalayaan. Di ba? Lahat daw ng punong kahoy pwedeng kainin. Pero, meron siya doong pinagbawal. 17, datapwa sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw, pasinin niyo yun, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ang sabi dan, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ibig sabihin, yung araw mismo na kinain mo yon, pag kinain mo yon, sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, mamamatay kayo, mamamatay ka. So, nung kinain nila yon, talagang namatay yung kanilang relasyon, yung kanilang spiritual na buhay sa Diyos. Nahiwalay sila. Bunga ng kanilang hindi pagtitiwala doon sa instruction ng Diyos at dahil doon sa knowledge of good and evil, which is yun yung law. Mapapansin ninyo yung knowledge, kaalaman, pagkakilala, sa isipan po yun. Laging madali nang maintindihan natin na ang focus ng pag nakurap sa tao, hindi yung physical. Ang unang nakurap sa tao, yung kanyang isipan. Saan natin makikita? Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety sa kanyang katusuhan. So your minds, yung inyong isipan, should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. So yung isipan, yung pagtanggap sa isip, hindi po yung literal na kinain eh. Kung hindi yung ibig sabihin ng kinain, parang wala din po yung pagkakaiba doon sa kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo sa John chapter 8 ba yun? Nung kausap na Jesus sa mga Hudyo, hindi nila matanggap yon kasi literal nilang inunawa na gagawin nila kaming parang cannibal. Papakain niya sa atin yung kanyang laman. Hindi nila naintindihan na ang ibig sabihin ay yung tinanggap sa isipan, pinanampalatayanan. Dito naman, ang pinagtiwalaan nila yung pagkaalam ng mabuti at masama, magiging matalino ka. Di ba? Yan ang deception nung ahas. Magiging matalino ka rin kagaya ng Diyos. Magiging marunong ka. Malalaman mo kung anong masama at mabuti. So, hindi po yan literal na pagkain talaga. Pag ina-analyze talaga natin, ito yung importante para maunawaan at madaling maintindihan yung katotohanan na ipinapahayag ng salita ng Diyos. Sa oras ng kanin niya, anong nakurap? Isipan, espiritu. Kaya tanggapin na natin na ang pinaka-sentro ng ating espiritu ay yung ating isipan. Kaya ganun kahalaga yung nagkakaroon ka ng kaunawaan sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Huwag lang yung simba ka lang ng simba. Ang dami-dami nyo nga. No? Hindi lamang yung, doon nga sa binasa kong yun na pinost ni
Brother Mar, marami ang umiiwas sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kasi makikita ang katotohanan, maraming tatamaan maraming yung mga ginagawa nila ay talagang matatamaan. Ang problema doon ay dapat paniwalaan at i-apply. Kaso mo, dahil mayroon nang naituro, yun ang mahirap yung pag mayroon nang naituro, yung pride, di ba? Yung pride ba? Dapat open tayo talaga sa learning di ba? Pangalawa, pag ikaw ay nasa isang organisasyon, ang isang problema na naman doon ay magiging blacklisted ka, di ba? Parang umu-oppose ka, nagre-rebelde ka. Pero dapat, sabi nga doon, dapat ang salita ng Diyos ang tayuan. Hindi masamang makipagkaibigan, hindi natin binabaliwala ang pakikisama, pakikipagkaibigan. Pero pag pinag-usapan ang pananampalataya, dapat yung salita ng Diyos ang ating tinatayuan. So yung sinasabing yan na yung kasalanan ang tinapos ni Jesus para yung isipan natin magkaroon ng kapayapaan. So, di ba? Philippians chapter 4 verse 8. Tapos sa mga anumang bagay na katotohanan. Nung araw kasi hindi agad maintindihan. Ito yan. Puro yan nakapokus dito sa finished work ng Panginoong Jesucristo. Na yung dinil ay yung kasalanan. Tinapos yan dito ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakaganda na maliwanag sa isipan yan. At yun ang sinasuggest ni Apostol Pablo, anumang bagay na matuwid, di ba? Anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sabi ko nga kanina, totoo, ang mahirap talaga itong ating laman, napapagod, naboboring. Ako, tanggap ko yun Pero kinakailangan mong labanan Ang kagandahan, halimbawa ngayon, inulit ko po yung Genesis, Exodus, nasa Exodus na ako. Nandun ako sa part po yung mga salot, ba? Yung salot ng langaw, kuto, yung tubig ay naging dugo. Tapos kinaka-counter yun ni Paraon. Tatawagin din niya yung kanyang mga magician. Makinig kayo magaling. Meron din silang mga signs and wonders. Kaya pag hindi ito naintindihan ng tao, lahat na lang ng signs sabihin mo sa Diyos. So, ano yung nagiging magandang dulot pag binabasa mo yung Bible? Totoo, mahirap Pag kinukombine mo sa finished work ni Christ, pag babasahin mo, ang kagandahan, mananariwa sa iyo yung Diyos na gumagawa ng himala, yung Diyos na gumagawa ng iba't ibang mga kababalaghan sa buhay ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pagkatapos si Joseph, ay yung Diyos na nasa sa atin na ngayon. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig ko pong sabihin ay, yung bang pag nagbabasa ka, mananariwa sa iyo ngayon na, wow, yung Diyos na ito, nababasa ko, na gumagawa ng mga ganitong mga himala, siya ngayon ang Diyos na kasama ko. Amen. So yun po ba, yung bang nagkakaroon ka ng kasariwaan at talagang naaangkin mo dahil dito, dahil maliwanag sa iyo ang kaunawaan na dahil dito sa finished work ni Christ, lagi tayong naririnig ng Diyos. No matter what, minsan yung mga problema, nararamdaman mo, yung emotion mo, kung medyo ang katawan, ang kalusugan mo ay parang medyo may problema, pero ang kagandahan ng mayroon kang kaunawaan, yun yung magbibigay ng kapayapaan. Yun yung magbibigay ng comfort. Kaya pag binalikan mo yung verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa iyong puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen po ba? Di ba napakaganda niyan na bilang tayo ay body of Christ, katawan ni Kristo, iisa ang ating pag-iisip. Kaya mayroong sinasabi na isang pag-iisip, isang pananampalataya, isang espiritu. Kaya ang church bilang assembly, hindi lang tayo nakapokus agad doon sa pera, social party, entertainment, bonding. Pangalawang bagay na lang yun. Kasama yun, pero pangalawang bagay yun. Kasi kung lang yun ang focus mo, pupunta ka sa ibang simbahan, mas masaya doon. At hindi yung kaunawaan na nagbibigay sa iyo ng katotohanan na tapos na ang kasalanan at ikaw ay pinananahanan ng pinakamakapangyarihan sa lahat na nababasa mo sa Bible na gumawa ng iba't ibang mga himala sa buhay ng maraming mga Bible characters na ating masasaksihan sa kasulatan. Amen? Tiyagaan nga lang. Tiyagaan nga lang. Kasi kung hindi ka magtyaga, hindi mo mauunawaan, hindi mo maiintindihan. Pag paulit-ulit mong pinakikinggan, paulit-ulit mong pinakikinggan, merong nararagdagan kang liwanag at kaunawaan. Kaya yun yung sinasabi na, lalo na yung verse 9, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin
Di ba? Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yan yung pananampalataya eh. Lalo mo maintindihan na talagang nasa iyo na ang Diyos. Nasa atin na ang Diyos. So, dumukot ka man sa iyong bulsa at naramdaman mo walang pera, pero mayaman ka. Bakit? Nasa iyo yung gumawa at nagmamay-ari ng lahat ng bagay. So yun ang ibig sabihin na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kasi unang-una, nasa Ministry of Reconciliation na tayo. So maraming idudulot na magagandang bagay sa isipan. Yung naintindihan mo na tapos na ang bisa ng kasalanan, tinubos sa kautusan, yung kautusan kasi Ministry of Death. Maintindihan mo rin na abolish na yung kamatayan. Paano na-abolish yung kamatayan? 2 Timothy 1:9 and 10. Tingnan natin. Sabi diyan, who had saved us and called us. Then tayo tinawag eh. Lahat tayo tinawag. Na siyang sa atin ay nagligtas. Diba? Saan tayo naligtas? Spiritual death. Sa kamatayan. At sa atin ay tumawag, diyan ka tinawag, ng isang banal na pagtawag. Lahat tayo tinawag. Hindi lang yung pastor ang tinawag. Lahat ng mananampalataya na nakaunawa. Banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa. Hindi tayo tinitingnan kung anong performance ang ginawa mo. Doon sa pagtawag, sa pagsimulang pagkatawag sa iyo, hindi dun sa mabubuting gawa mo, kung hindi sa kanyang ginawa, sa biyaya niya. Sabi diyan, kundi ayon sa kanyang sariling akala, purpose, at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Tapos, ano sabi ng verse 10? Ngunit ngayon, nihayag ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas dito na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan. Diba? Anong kamatayan ang inalis? Physical ba o spiritual? Spiritual. Diba? Na siyang nag-alis ng kamatayan. Paano inalis ang kamatayan? Dapat naiintindihan natin. Kung kayo ang tatanungin, paano inalis ang kamatayang espiritual? Sa pamamagitan ng ebanghelyo. O sige, sa pamamagitan ng paano nga? Through the resurrection at the gospel of Christ. Sa inapako na namatay at inilibing at muling nabuhay. Okay? Paano pa? Alam nyo yung 1 Corinthians 15:56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Diba doon sa ating pag-aaral, merong sin as a noun. Nung dumating yung law, yung sin na yun, sabi ng Romans 7:9, ay law came, sin revived, nabuhay ang kasalanan, and I died. Yung spirit died. Dahil nung dumating yung law, nabuhay yung kasalanan, at ako'y namatay. So namatay yung spirit. Diba? Bakit? Kasi nagkaroon ng sins, transgression, gawa nung law. Ito yung connection. Ang sabi ng 1 John 3:4, whosoever committed sin, transgresseth, sumasalangsang sa kautusan. For sin is the transgression of the law. Sapagkat ang pagsalangsang, ay sinasalangsang mo yung kautusan. For sin is the transgression of the law. Pag sinalangsang mo ang kautusan. Pag merong law, merong ang sinasalangsang, dahil nung dumating yung law, nabuhay yung kasalanan. Sabi ng 1 Corinthians 15:56, ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. At ang kapangyarihan nitong kasalanan na nanahan sa laman ay ang kautusan. Nagkaroon ng sins, kaya merong death. Kaya maintindihan mo, yan yung ministry of death. Para ma-abolish yung death, solvein ito. Kailangan masolve yan. Kaya doon sa krus, sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, doon sa krus, si Jesus, nag-anyong sinful flesh, lamang salarin. Ito yung hinatulan, na matapako, nagkawasak-wasak, kinondem, namatay, at inilibing. Pagkatapos, ang sabi ng Romans 10:4, Christ is the end, for Christ is the end of the law for righteousness, para maging matuwid to everyone that believeth. Ano magiging matuwid? Yung spirit. Kaya, dahil sa ginawa ni Jesus, yung lahat ng sasampalataya, ito ang espiritong ito ay nabuhay. Quickened. Yung sinasabi ng Ephesians, yung mga namatay na espiritu ay nabuhay kasama ni Kristo Jesus. Pagkatapos, sabi nga ng Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Ang sabi ng Romans 3:13 and 14, Christ had redeemed us, tinubos tayo from the curse of the law, sa sumpa ng kautusan. Bakit? Ano yung sumpa sa kautusan? Death. Kasi ang dala-dala niya, death. For the wages of sin is death. So, maintindihan mo ngayon, maliwanag sa isipan mo na abolish kung bakit sinabi nung 2 Timothy 1:10, sabi doon ay pinawi niya yung kamatayan. Inalis ang kamatayan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis
ng kamatayan. Abolish na po yung death. Di ba, sabi ng 1 Corinthians 15:23 ba? Ang huling gagapiin, in their time, nung hindi pa bumabagsak ang templo, para maintindihan natin, nung hindi pa bumabagsak ang templo, sa mata kasi ng mga first century believers, yung mga Hebreo, pag nandun pa yung kautusan, may power pa yung sin. Kaya kailangan mawasak yung templo. Pag natapos yung templo, sa isipan nila, sa isip nila, although 30 AD, tapos na. Ang problema, sa isip nila, nakatayo pa yung templo, may power pa yung sin. Naghahandog pa sila ng hayop. Diba? Kaya nung bumagsak yung templo, pati na yung mga principalities, pag sinabi yung mga high priests, mga ruling class, wala na rin sila, namatay sila. Yun yung sinasabi na tinubos tayo sa kautusan. At ang isang nagsusuporta doon, yung Colossians chapter 2, verse 14. Tingnan uli natin, blotting out the handwriting of ordinances. Anong ibig sabihin? Na pinawi ang usapang nasusulat. Ano yung usapang nasusulat? Yun yung law, ordinansya. Sa mga palatuntunan, laban sa atin, laban sa mga Hudyo, kasi condemnation yon na hindi naaayon sa atin, talagang hindi ayon sa kanila. Hindi pabor sa kanila kasi dahil ang laman ay natural na mahina, alipin sila sa kasalanan. Ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So doon sa pagkapako sa krus, kasamang napako yung mga ordinansa na laban dahil nagbibigay ng kamatayan at nagbibigay ng kapangyarihan sa sin. 1 Corinthians 15:56. The Bible interpret itself. Sana masanay na tayo rito, no? So yung nagbibigay ng power at nagbibigay ng kamatayan, pinakong kasama sa krus ni Kristo Jesus. Amen? Malinaw ba? Kaya yung salita ng Diyos ang ating authority. Yun yung ating pinagtitiwalaan sa bisa nung ginawa. Hindi lamang basta namatay, napako, nilibing. Meron kang pinanghahawakan, meron kang kasulatan. It is written, nasusulat. Yung iyong pinaniniwalaan, hindi mo na lang narinig dun sa leader na tayo tinubos na sa kasalanan. Ikaw mismo, meron kang liwanag sa iyong isipan, understanding. Kaya ikaw mismo, kahit hindi pa pumapabor sa iyo ang maraming mga tao, makinig kayo magaling, kahit hindi yan ang majority pinaniniwalaan ng marami, ang mahalaga, nakasuporta sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga po kanina, marami umiiwas sa kasulatan ni Apostol Pablo kasi uma-against sa katuruan, doktrina ng marami. Pero tayo, ang stand natin kung ano yung maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Abolish na po ba ang death? Meron kang pinanghahawakan. Malinaw sa'yo, hindi ka matitibag doon. Kahit na merong isang theologian at grupo ng maraming mga tao ang nagsasabi sa iyong hindi yan, ang mas paniniwalaan mo, tinatayuan mo, yung gospel of Christ na ipinahayag kay Apostol Pablo. Amen po ba? Masaya po ba kayo na meron ka ng eternal life? Kaya may mapaninindigan mo na meron ka ng eternal life. Nabubuhay ka pa, minsan pagdukot mo, walang pera, meron kang eternal life. Amen po ba? So yun yung comfort. Daig mo ba yung bilyonaryo at trilyonaryo na hindi nauunawaan ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo? So yun yung comfort. Yun yung peace. Magaling sa isipan, anumang kagalingan, anumang bagay na marangal, mabuting ulat, yan lang yun. Wala nang iba. Kayamanan. Kaya pag nagbabasa ka ng Old Testament scripture, nababasa mo yung panahon ni Elijah, yung mga ginawa ng Diyos, yung Diyos na yon nasa iyo na. Amen? Diba? Bakit? Ang nagpapatunay dahil sa ginawa finished work of Christ. Hindi masayod ng kaisipan, pero yon ang katotohanan. Meron ka ng buhay na walang hanggan, abolish na ang death, wala ng power ang sin, pero sa relihiyon, meron pa. Hindi nila maintindihan yan kung hindi natin binibigyan ng authority ang kasulatan, lalo na yung kapahayagan ng misteryo sa sulat ni Apostol Pablo. Kaya masaya ka kahit kakaunti ka lang, ikaw lang, masaya ka If God is for us, dun papasok yun, kakampi mo ang Diyos. Who can be against us? Kaya yung mga pananampalataya that time, doon challenge o ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya. Ngayon, tayo naman, hindi naman tayo kakaunti Marami na tayo ngayon. Kung kukumpara mo lang sa majority, talagang parang kakaunti. Pero sabi dito, an assembly is not a money-making social party or place for entertainment. Assembly is a time of edifying. Tumitibay ka nang gagaling sa salita ng Diyos. Tama naman. Romans 16:25, kaya na malimit natin sabihin, yung aking ebanghelyo, sabi ni Pablo, aking ebanghelyo, inang kanya Now to him that is of power to establish you according to my gospel. O diba? Magiging matatag ka, magiging matibay ka. At yun ang purpose ng assembly. Ba't kaya pumupunta sa church? Para tumibay ka sa pagkaunawa, understanding sa salita ng Diyos. No?
Kaya hindi ka alam nyo, dito, mawawala yung hypocrite, yung pagiging mapagpaimbabaw, yung bang religious system na kailangan maging banal ka. Sa totoo lang, yung sinasabi ng 3:10 ng Timothy, "But thou hast fully known my doctrine." Asan ang doctrine? Ito, yung aral ng mabuting balita ni Kristo. Yun ang doctrine of Christ. "But thou hast fully known my doctrine," sabi ni Pablo. Ano maapektuhan? Manner of life. Kasi meron ka ng contentment, di ka na maiinggit. Yung pag ikaw ay wala sa malawak na pagkaunawa, maiinggit ka pa eh. Kasi ang perimeter ng blessing sa Old Covenant, sa prosperity, kasaganaan ng buhay, hindi nagkakasakit, walang salot, nadaratal. Kasi physical yung blessing ng Old Covenant eh. Pero wag mo nang i-apply sa New Testament. Kasi spiritual yan. Ang blessing ay spiritual. Pero, pag-ibig ng Diyos, na yumaman ka, yayaman ka. Pero kung anong ibig na pangkaraniwan lang ang buhay mo, kontento ka na, may contentment ka. Kaya yung manner of life mo, meron ka ng kakontentuhan. Yung purpose mo, meron ka ng layunin, may purpose ang buhay mo. Lalo na yung faith mo, meron kang pagtitiis, pagtatyaga. Yung mga bunga ng Espiritu. Bakit nagkaroon ng bunga ng Espiritu? Nanggaling sa pagkaunawa sa ministry in the Spirit. Law of the Spirit that gives life. Sa Old Testament pala, law of sin and death. Kasi law of Moses, nagbibigay ng kamatayan pag ikaw ay nagkakasal. Ang kaparusahan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung tawagin ay law of sin and death, natapos na yon. Naandito tayo ngayon sa law of the Spirit that gives life. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation. Doon pa lang, maliwanag na. Bakit walang condemnation? Kasi yung condemnation, kinuha ni Jesus. To them which are in Christ Jesus. Kung ikaw ay nakikristo Jesus, wala ka na sa condemnation. Wala ka na kasi sa law. Pag mayroong law, may condemnation. Pero pag wala ka na sa law of sin and death, wala ka na sa condemnation. Kaya sabi niyan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Pag sinabing walk not after the flesh, hindi po ibig sabihin yan yung mga pita ng laman. No, yung mga nasa ng laman. Ang tinutukoy dyan, yung law of sin and death. Kasi ang law of sin and death, nakapokus sa flesh. But after the Spirit, lumalakad ka na sa Espiritu. Sino yung lumalakad sa Espiritu? Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ito na yon. Ito na yung law of the Spirit of life in Christ Jesus. Bakit? Kasi dito, matanggap mo yung Espiritu Santo. Dito, yung Espiritu mo na buhay. Wala na sa kamatayan. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free. Pinalaya ka na, tinubos ka na, wala ka na from the law of sin and death. Doon sa law of Moses, doon sa law of conscience, di ba? Wala na tayo sa law of conscience, yung guilty feelings na sa mata ng Diyos, ikaw ba'y nagkakasala pa? Hindi na. Wala nang ini-impute. Pag binasa mo yung 2 Corinthians 5:19-21, ang sabi doon, not imputing their trespasses anymore. Ano yung ibig sabihin doon? Hindi na ini-impute sa ating inward man. Pero yung outward man mo, dito sa physical, pwede pa yung makulong, pwede pa yung masira ang iyong reputasyon pag tuloy-tuloy kang gumagawa. Kaya hindi po yan license to sin. Pero ang kagandahan nang ikaw nga ay may unawa sa law of the Spirit that gives life, yung manner of life mo, yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo, maaapektuhan. Magkakaroon ka din ng magandang pamumuhay sa lupang ito. Dahil hindi ka maiinggit, mawawala sa iyo envy. Mayroon kang contentment. Ever na mag-isip ka ng parang maging gahaman ka, kung dumating, okay. Kung yumaman, salamat. Pero wala ka ng pagsyadong paghahangad sa mga bagay na physical and material. Diba? Kasi maliwanag na sa iyo ang law of the Spirit that gives life. No more condemnation. Wala ka na sa paghatol. Alam mo yun, wala ka na sa paghatol in the sight of God. Sa mata ng Diyos, wala na tayo sa condemnation kasi wala na tayo sa law of conscience at sa mga Hudyo, law of sin and death. Kasi ministry of death is the law. Naintindihan niyo po ba? Lalo na doon sa mga dati. Alam ko, paliwanag ito ng paliwanag. Ito yung napakagandang maintindihan na maintindihan. Okay. Yan yung doctrine of Christ. Yan yung aral ni Kristo. Kung bakit, ang sabi, kung mayroong ibang aral na sa inyo'y pumunta, huwag ninyong tanggapin. Unang-una sa iyong isipan. At naniniwala ako sa isang mananampalataya na matibay ka na na-edify ka na. Kasi ang ating purpose ng assembly ay hindi lang sa pang-physical na bagay, kung hindi sa entertainment, kung hindi edifying of a believer. Kaya,
Sabi ng Romans 12:9 to 11, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Yung sinasabi ko kanina, mawawala sa iyo yung pagiging parang plastic o mapagpaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ito ngayon yung ating lilinangin. Ano yung kapuotan ninyo ang masama? Makisanib kayo sa mabuti. Yan. Tuloy natin. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Wala na kasi dito magiging mayabang eh. Kasi kita mo pantay-pantay lahat tayo sa Diyos eh. No? Ba't mo uunahin yung kapwa mo? Gusto mo siyang ma-edify. Gusto mo siyang tumibay. Gusto mo na kung ano mayroon kang pagkaunawa, ganun din siya. Ibinigay sa yung walang bayad, ibigay mo rin walang bayad. Nag-e-effort ka na. Yung naiintindihan mo, yung natuklasan mong ganda, sana. Kaya pinapriority mo yung iyong kapwa. And then, ano sabi ng verse 11? Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Anong klaseng katamaran ito at anong klaseng dapat maging mapagsumikap? Maningas sa espiritu. Fervent in spirit. Maningas sa espiritu. Ano yan? Salita ng Diyos sa kaalaman. Maningas sa espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. Ba't ka naglilingkod? Kasi napupuno ka ng pag-ibig ng Diyos eh. Ayaw mong solohin. Hindi ka naghahanap ng kakampi as in gusto mo may kakampi ka dahil may kaaway ka. Hindi. Ang gusto mo, kung ano yung natuklasan mong ganda at maliwanag sa pagkaunawa mo, gayon din siya. Kaya sabi ng 2 Timothy, di ba, 2:3-4, ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Siya ang may ibig na ang lahat ay maligtas. Ayaw mo ikaw lang. Hindi mo gustong dumami ka lamang dahil sa bilang. Madami kami. Hindi. Ang gusto mo ay marami ang nakakaunawa dahil ang Diyos ang siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Amen po ba? O di ba? Mawawala dito yung performance. Kung hindi, kaya ka naglilingkod is dahil puno ka ng pag-ibig. Kaya sabi ng verse 12, manggagalak sa pag-asa. Di ba? Anong pag-asa natin? Yung mga pangako ng Diyos. Magmatiisin sa kapighatian o magkakaroon ng pagtityaga. Magmatyagain sa pananalangin. Langin ka. Kaya sabi ko nga, ang nakakaunawa ng Gospel of Christ, prayerful yan. Laging nananalangin. At sa pananalangin, hindi naman lahat ng oras kailangan nandoon ka sa kwarto. May time, mas maganda, nasa solo ka. Pero kahit nasaan ka, pwede kang manalangin sa Diyos. Magagalak sa pag-asa, magmatin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Diba? Pagpalain ninyo ang mga nasa inyo nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Totoo naman yun. Maaawa ka pa nga eh. Kung ano man ang sabihin, masakit, pero maaawa ka pa rin. Gusto mo pa rin maintindihan. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po nagsusubok. Baka magalit ito. Bale, sharean ko siya. Diba? Malay ko, kung baka magliwanag sa kanyang isipan. Kung yung sa kabila ng pagsishare mo, baka magtawa, okay lang. Dahil tayo naman kasi, dati, hindi din natin nauunawaan. Meron din tayong dati prinsipyo at katayuan. Biyaya na lang talaga ng Diyos na naunawaan natin ang kagandahan nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Okay. So, kaya nga ang Diyos ay naglagay sa Ephesians 4:11-16. Ano yung mga purpose doon? Bakit siya nagbigay? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, sa ikasasakdan ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, yung members, mga believers of Christ, tumibay, sama-sama, nagkakaisa. Sabi ko nga, hindi naman may iwasan talaga. Minsan may pupuntahan ka, absent ka, importante kasi yung lakad mo. Pero dapat huwag kang magpapaiwan sa pag-aaral. Sa journey ng pag-aaral, ay dapat hinahabol mo din. Diba? Meron naman tayong YouTube, meron naman tayong mga video message. Pwede nyong i-review para hindi ka naiiwan. Ganun ba dapat ang maganda? Para yung sinasabi ng verse 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, yung kabuuan ng kanyang ginawa. Kapuspusan, yung kabuuan. Hindi yung kalahati lang, 1/4 lang. Ang gusto ng Diyos, buo ang pagkakilala, pagkaunawa. Para anong purpose? Para, sabi ng verse 15, kundi sa pagsalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siya ang Pangulo sa makatwid-bagay si Kristo. And then sabi ng verse 16, na dahil sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti ay nakakalakip-lakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap na pagpapalaki ng katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. O, di ba? Lumalago. Tapos, sabi ng verse 14, upang tayo huwag nang maging bata pa na napapahapay dito at doon sa iba't ibang katusuhan,
sa aral ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. O yun, doon tayo iniingatan para hindi ka na matangay. Meron mang magandang pananalita, meron mang sabihin na maganda yung kanilang activities, hindi ka natatangay kasi hindi doon yung ating focus. Kung hindi sa ating isipan, yung kanyang gandang ginawa sa krus maliwanag at naiintindihan. Nagsasalita ka, dito tayo nagsasalita ng katotohanan. Verse 15, kung hindi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, yun ang hindi kasinungaling. Dahil ang tinatayuan mo, yung katotohanan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At bilang tayo ay sambahayan ng Diyos, ano sabi man ng 2 Timothy chapter 2, verse 20? Datapot sa isang malaking bahay, ay hindi lamang may mga sisidlang ginto, pilak, kung hindi mayroon din namang kahoy, lupa at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. So pipili ka. Bilang ikaw ay bahagi ng sambahayan ni Kristo, para saan ka? Ikaw ba ay sa ikapupuri o sa ikasisirang puri? Verse 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinmang mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Pag sinabing purge, nagpapakalinis, nagpapakabuti ka, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Anong ibig sabihin ng purge himself from this? Siya, nililinis niya yung kanyang sarili sa mga bagay na ito. Diba? Anong ibig sabihin yan? Sabi po ng 19, lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasampitla sa pangalan ng Panginoon. So ano pong ibig sabihin ng depart from iniquity? Lumayo sa masama, kalikuan. Ano yung kalikuan? Compose daw po ito ng dalawang bagay. Okay. Ito yung sinasabi sa Daniel chapter 12 verse 10. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Yung pagkaunawa, yun po yung mabuti, yun po yung wise. At ang wicked, yung hindi nauunawaan ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Lalo na sa ginawa niya, yung finished work ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen. Okay, ulitin ko. Marami ang magpapakalinis. Dito dapat tayo nagpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Dito yon. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan. Ano yung masama? Wala sa masasama na makakaunawa. So ang evil will not understand. Hindi nakakaunawa. Pero yung wise, ito po yung evil, ito po yung wicked. Hindi naiintindihan, walang unawa. Ang wise, yun po yung may pangunawa o nakakaunawa. Diba? Nung araw ang ating dating agad, lumayo sa kalikuan yung mga gawang immoral. Hindi muna yun. Ang focus noong wicked o masama o evil ay yung hindi mo tinatanggap ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Sabi diyan, ulitin ko, marami ang magpapakalinis. Ito yung hula ni Daniel at ang tinutukoy niya patungkol sa gagawin ni Jesus. At magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan. Yun yung mga hindi nanampalataya. Bakit? Ano ang manifestation sa masama? Wala sa masama na makakaunawa. So yun po yung resulta nung masama. Wala silang understanding. Ngunit silang pantas, yung matalino, wise, ay makakaunawa. So alam niyo po, ang kagandahan nito, bilang tayo ay nasa katawan ni Kristo, nagkakaisa tayo nung si Kristo ang ulo Tayo yung kanyang katawan. Sabi nung Romans 12:4-5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho ang gawain, gayon din tayo na marami iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama, mayroong teamwork sa isa't isa. Bilang katawan, hindi po yan tumutukoy sa physical na katawan, kung hindi sa spiritual na katawan ni Kristo. Tayo rin po yung new creatures. Tayo rin yung ipinanganak sa espiritu, spiritual birth. Ito yung mga tao na isinilang na nakakita sa Panginoon. Nakakita, hindi yung tinitingnan mo sa physical ang Panginoon, kung hindi with understanding. Nakikita natin by understanding dahil tayo ay naniwala. So yung preaching ng Gospel of Christ, dito na-identify yung mga tao na nakakita at nakaunawa at nakaalam at nakikilala ang Panginoon. The good news is nakikilala ka rin ng Panginoon. So yung ating pagkakita, not by physical, not by carnal, na ating mga mata, kung hindi spiritual. Yun po yung sinasabi sa Ephesians 1:17-18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and the revelation in the knowledge of Him. Diba?
upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ng Ama ng kaluwalhatian ang espiritu ng karunungan at nung pahayag, yung revelation ng patungkol sa Kanya at kaalaman patungkol sa Panginoong Jesucristo. So, ito po yung malinaw na maunawaan natin kung sino yung nakalulugod sa Diyos, sino yung masama sa paningin ng Diyos. No, yung choice kasi nasa atin eh. Gusto mo talaga lalong lumayo sa kalikuan, magkaroon ka ng kaunawaan dun sa ginawa niya. Bakit? Pag tinanong po natin yung ating sarili, di ba, napakasaya doon sa sarili mo na meron kang gustong ipaunawa sa iyong karelasyon at yun maunawaan niya. Tandaan niyo po, napakahalaga ng understanding. Kaya wala na po tayo doon sa tradisyon, wala na tayo doon sa relihiyon, na sumimba ka lang, ganun lang. Ang mahalaga nakasimba ka, nandun ka. Wag po kayo ma-offend. Pero tayong lahat naman, galing po tayo doon sa ganung sitwasyon eh. Akala natin, yung pagsamba, yung nagpapasalamat ka lang sa Diyos dahil ikaw ay may nakakain, mayroon pa rin provision ang Diyos. Part yung nagpapasalamat. Pero ang pinakadahilan kung bakit tayo sumasamba, hindi po yon. Yung maunawaan natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-iisip, kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang ginawa sa atin ay ating maunawaan. 1 John 4:19. Hindi lamang dapat yung ikaw ang umiibig sa Diyos. Umibig ka sa Diyos. Bakit? Because He first loved us. Amen? At ang focus niyan, hindi sa physical. Hindi doon lamang sa material na pangangailangan mo, yung provision ng sa financial, sa kalusugan mo, pinagaling ka. Hindi doon po. Sa spiritual muna. Dahil ang layunin nito ay isilang ka sa espiritu. Ulitin ko, dapat ang kauna-unahan na maunawaan natin, iniligtas tayo sa kamatayang espiritual at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung value nun, higit yon sa physical, material blessing. Pero ang sabi ng Panginoon, pag inuna natin yung kanyang kaharian at yung righteousness, in the spiritual aspect ng buhay natin, pag yun ay may understanding ka, ang mahalaga doon, yung understanding doon. Kasi doon ka lang magpapasalamat ng lubos sa Diyos eh. Doon mo siya sasambahin. Pangalawa na lang yung kung gusto ka ng Diyos na mabuhay, magpo-provide siya. Gagawa siya ng paraan. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay gumaling, dahil gagamitin ka pa, gagawa ang Diyos ng kagalingan. Available naman pa rin yun sa atin eh. Dahil yung Diyos sa lumang tipan na gumawa ng himala, tumatahan sa nakakaunawa sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen!